Nahihirapan akong sumuyo kapag may saltik siya. Dear Madam Native Filipina, sobrang seloso po ng afam ko. Ang gusto niya, palagi akong mag-reply agad sa mga messages niya. At lahat ng ginagawa ko dapat may proof. Like nagluluto ako, dapat may picture akong isisend sa kanya. Kahit ano pong ginagawa ko, madam, dapat talaga may proof. Ganon kasi ang ginagawa niya palagi sa akin. Nagsisend siya ng picture for update kung ano at nasaan siya. Nasasakal na ako, madam. Nakatatlong beses na po kaming nag-away. Ang sabi niya, pag matagal akong mag-reply ay sino daw ang kausap ko. At wag daw akong makipag-usap sa ibang lalaki. Madam, kahit matutulog na ako, dapat naka-off ang wifi ko. Hindi naman pwede yun, madam. Kasi nga, ang mga anak ko sa Pilipinas, in case of emergency, ay makukontak nila ako. Ayokong makipagtalo sa kanya kasi hindi ako nananalo sa tuwing nag-aaway kami. Minsan, nai-ignore ko ang mga messages niya. Nagalit siya at nag-aaway kami ng bongga. Madam, dapat naka-screenshot ang messenger ko kung sino-sino ang mga nakakausap ko. At kapag magka-video call kami ng mga anak ko, dapat naka-screenshot din yon at isisend ko sa kanya. Minsan, madam, sa sobrang antok ko, hindi na ako nakakapag-reply. So, kinabukasan, inaaway na niya ako ng bongga. Ayaw niyang makinig sa mga paliwanag ko na nakaidlip ako. Sabi niya na nakikipag-chat daw ako sa ibang lalaki, which is hindi ko naman ginagawa kasi loyal ako sa kanya. Madam, may beses pa na sinabi kong iidlip muna ako kasi inaantok ako, pumayag naman siya. And then, pagkagising ko, hindi ako nag-chat sa kanya kasi diretso ako sa plantsahin ko. So after ko magplancha, saka ko na siya minessage. Aba, nagalit siya. Sinungaling daw ako. Diyos ko, madam, sakal na ako sa kanya at sa ugali niya. So ayun, madam, hindi niya ako chinat ng kalahating araw. Sabi niya, wag na daw ako mag-chat sa kanya kasi once na nag-chat daw ako, ibablock niya ako. Pero sinubukan ko siyang i-chat, madam. At naghintay ako kung talaga bang ibablock niya ako. So hindi naman pala. Pero hindi siya nagre-reply sa mga messages ko. Sinubukan ko siya ulit. Yung picture ko na nasa bed ako ng hospital since 2023 pa yon ay nilagay ko sa My Day ko. Kasi bawat My Day ko, tinitingnan niya. So madam, nakita kong tiningnan niya ang My Day ko sa by message na what happened. Hindi niya ako natiis, madam. So in short, chinat niya ako at kinamusta. So naging okay naman kami ulit. Away bati kami, madam. Grabe kasi siyang magselos. Kapag nasa work siya, syempre online ako kasi hindi ko naman talaga ino-off ang internet ko. Sasabihin niya na naman na bakit ka online whole day? Sino ba ang mga kachat mo? Sasabihin ko naman na wala. Pero ang isasagot niya, liar. Kahit nanonood lang naman ako ng YouTube. Wala talaga akong kachat na iba, madam, dahil nakapokus ako sa kanya. Kasi natatakot akong makipag-chat sa iba kasi nga magagalit siya. Kapag nasa bahay naman siya kasi, madam, kahit nagluluto siya, kahit anong ginagawa niya, naka-video call pa rin siya sa akin. Kaya naman alam ko na wala talaga siyang asawa or anything na tinatago sa akin. Minsan nga, madam, nakakatulugan ko na lang na magka-video call kami tapos ginigising na niya lang ako. Tapos, madam, minsan nawawalan ako ng connection habang magka-video call kami. Magagalit siya. Bakit ko daw kinat ang call? Kahit ipaliwanag ko naman na nawala lang ang connection ay magagalit pa rin siya. Hirap na akong umunawa, madam. Ano kaya ang gagawin ko? Iniisip ko tuloy na sintu-sintu siya. Oo, ako nga lang ang kachat niya kasi buong oras niya, during free time niya, sa akin lang naman siya nakikipag-video call. Nakita ko na din ang buong bahay niya kasi tinor niya ako. Sobrang seloso niya lang talaga at nahihirapan akong sumuyo kapag may saltik siya. Sakal na ako, madam. Pati ang mga nakablock kong tao gusto niyang makita ang screenshot ko pa. Nagbalak na rin siyang pumunta ng Pilipinas next year. Titingnan pa niya ang schedule niya kung makakakuha siya ng vacation leave. Kung ganito lang naman na di marunong umintindi, ay nako, suko na ako. Minsan nga, madam, hindi ko na matawagan ang mga anak ko. Kasi sa kanya nauubos ang lahat ng free time ko. Madam, hirap na po ako. At isa pa, madam, gusto niyang paputulan ang buhok ko na hanggang lagpas balikat lang ang haba. Labag po yun sa kalooban ko, madam, na magpaputol ng buhok. Kasi inalagaan ko po ang buhok ko ng mahabang panahon. Sabi niya kasi, aksaya sa shampoo, tubig at oras. Diyos ko, wala siyang pakialam. Seryoso ba talaga siya, madam? Okay, kaway-kaway sa mga nakarelate dyan, mga madamdamin ha. Ano, kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa bang huminga? Dahil kung hindi na kaya, hindi na kailangan memorize pa, alam nyo na. Anyway, letter sender, masyadong malala ang trust issue ng afam mo. Nasabi niya ba sa'yo na noon ay nakaranas siya ng panluloko?
Ganito na lang madam, since sinabi mo naman na mahal mo siya at sure ka din naman na wala siyang asawa at ikaw lang ang kausap niya, then why not bago mo siya hiwalayan, maging matapang ka munang sabihin lahat ng mga hinanakit na dinaramdam mo dahil sa kanyang pagiging demanding, controlling at siloso. Yes, paniguradong seryoso naman siya sa'yo, kaya lang sumablay siya sa ugaling ipinakita sa'yo. Una, let him know na imbis na siya ang maging stress reliever mo, mas lalo ka pang na-stress sa kanya. I know mahirap ang trabaho mo bilang isang OFW at hindi nakakabuti na mas stress ka sa sitwasyon mo. Yun bang yung oras na sana ipahinga mo na lang, inauubos lang, kaka-overthink kung anong dapat gawin para umayos lang kayo. Madam, alam mo ba na mas nakakapagod po ang overthinking kaysa sa physical activity? That's why you must know when is the right time to let go. Dahil ikaw lang ang nakakaalam kung kinakaya pa ba ng katawan mo. Ngayon, after mong masabi lahat ng gusto mo, then next mo namang sabihin ang mga demands at rules mo. Kung hindi niya kayang sundin ang mga gusto mo, diretsahin mo na lang na maghiwalay na kayo. Kasi hindi mag-work ang relasyong ganito. Ipaliwanag mo na matuto din siyang rumispeto sa mga bagay na gusto mo. And also intindihin ang mga bagay na ikinasasama ng loob mo. Tell him, hindi pwedeng siya lang ang masusunod sa relasyon niyong dalawa. Hindi pwedeng ikaw ay parang isang robot lang na utos-utusan niya. Pati yung mga galawan mo ay kontrolado pa rin niya, na naaayon talaga sa mga kagustuhan niya. Kung may tunay siyang pagmamahal, then dapat bukas ang kanyang isipan na makinig sa'yo. Kasi kung hahayaan mong ganyanin ka niya, ngayon, how much more kung nagsasama na kayo. Kaya dapat ngayon pa lang, ang sungay niya, putulan. Labanan mo madam, huwag kang magpapaapi sa kanya para naman matauhan siya na hindi ka basta-basta na lang mauutusan. Magpaliwanag ka ulit na sa relasyon nyo, kung magpapatuloy kayo, dapat patas kayong dalawa at panatilihin pa ding may respeto kayo sa isa't isa. So let's fast forward madam ha, just in case after mong nasabi lahat magbago ang pakikitungo sa'yo at dumating ang araw ng pagkikita nyo, huwag ka munang magpakasal agad-agad ha. Obserbahan mo muna. Dahil kung talagang seloso, hiwalayan mo. Tuluyan mo na talaga. Huwag nang panghinayangan pa. Huwag nang sumugal pa. Kasi hindi porket seryoso sa'yo, ipagtsatsagaan mo na hanggang dulo. Aanhin mo yung pagiging seryoso ng karelasyon mo kung ang buhay mo naman ay magiging impyerno.